Hello mga ka-DIY! Welcome ulit sa ating YouTube channel, Handilina Vlog. Isang Acer laptop, Acer AMD Ryzen. Ang kanyang model dito ay Acer Swift. Hindi masyado makita natin dahil nakatakip. So may problema siya kasi once na i-turn on, walang masyadong hindi pa na turn on. Ayan, na turn on na. So may nakita tayo na kumukurap-kurap yung screen, and then pag ilagin natin, may problema din siya sa kanyang keyboard, may stuck keys. So dito sa gilid meron siyang stripe na mga lines na dark, so nakastuck din yung keyboard key. Pero ang pinaka main na problema dito ay ang kanyang screen display. So ito sa gilid, makita natin once na nakalagin na tayo, merong mga stripe at saka blur na part ng ating LCD panel. So kailangan ito na ma-fix, at ang ibang solusyon or ang pinaka solusyon ay ang replace ng LCD panel na bago. So meron na tayong na order at yan ang ating gagawin sa video na ito. Okay, so although yung panel lang ang ating papalitan, pero meron din tayong mga bagay na dapat gawin bago natin ipalit ito. Yung bagong nabili natin, meron ng free sticker. Ito yung kanyang binigay ng supplier sa atin based on our order na compatible sa ating panel. So dapat ma-remove natin ang plastic na protection ng ating panel. Magdepende yan sa mga model ng laptop. Ito mas madali lang itong ma-remove yung plastic cover, pero bago natin gagawin yan, kasi mas madali lang talaga pag gagamitan natin siya nito, ma-remove natin yan. So bago natin i-replace or i-remove yan, sa likod muna na bahagi, yan, natanggal na yung mga screws kasi check muna natin yung ilalim kung ano pa ang makikita natin. Okay, ito accumulated ng mga dumi or dust, so kailangan i-remove muna natin yan. Okay, narilis na natin yung fan. Nakita natin yung kabuuan ng ating laptop. Although, mag-screen replacement lang tayo, pero kailangan nating i-remove yung battery connector.
So yung iba kasi ginagawa diretso na lang yung pag remove ng panel at hindi ito hinugot. So that is not safe. Ang mga ganitong klase ng laptop ay meron siyang sticker na dapat nating ma-remove, parang rubber lang, pero actually that is pandikit. Yan ang nag-hold in place sa ating screen, so para hindi matanggal direkta. So kailangan muna nating i-remove yan magkabilaan. At kailangan lang yang huhugutin dahil pagka hindi natin hinugot, mahihirapan tayo pag open ng ating panel. So, remove muna natin ito. Okay, ngayon ibalik na natin yung kanyang LVDS cable. Yan, meron siyang lock para hindi madaling mahugot at securely ay ma-put in place siya. Then ayusin natin itong kanyang wire patungo sa kanyang camera. So dito lang sa likuran, balik lang natin yung posisyon. So ganyan yung pagkalagay. Okay, may pandikit lang siya, ganyan.
Okay. So now ay kailangan na nating ibalik. So meron siyang pandikit doon sa likod. So kailangan careful tayo at saka eksakto dapat. Dahil didikit na yan pagka hindi natin napantay. Okay. So wala siyang screws. Nag-rely lang siya sa pandikit para ma-hold in place. Anyway, meron namang plastic cover yung sa screen. So hindi ko muna ni-remove ang kanyang plastic na protection para in case na para ma-protect na rin sa scratches ng ating bagong panel. So ayan. So I think ay nasa tamang posisyon na siya. Kaya ayusin muna natin ito. Okay. Yan, parang meron pa kailangan i-adjust dito pa. So dapat careful tayo dahil pagka hindi tayo careful, posible magka-damage yung ating bagong panel, mag-crack o di kaya ma-scratch. So kailangan lang ay ibalik din. Balik na natin itong kanyang plastic na protection. Pag hindi natin na-remove yung plastic na cover sa screen protection, ay mahirapan tayo sa pag-remove kasi meron pang plastic na cover. So pagka naibalik natin ito, pwede nating ilagay uli para sa protection while still we are working sa pagbalik ng panel. Okay, dahan-dahan din yung pag press nitong case. Eksaktong click lang at hindi basta mapuwersa. Kasi kapag nag-press tayo masyado, posibleng mag-crack. Wala siyang ibang mga screw na nakakabit dito sa bawat gilid, unlike sa ibang mga laptop na meron silang merong mga holder ng screw to secure in place. So ito ganyan lang talaga. So for protection purposes, ibalik natin ito. Depende na sa may-ari kung i-remain niya na ganyan lang o di kaya ay remove niya. So lagyan muna natin for the meantime dito. Ayan. At saka dito sa itaas, lalagyan na rin natin. Anyway, that's only temporary. Para lang protection para sa scratches. Kasi pangit naman kapag baguan may mga scratches na. Okay, now kukunin natin yung kanyang board. Ito na. So, ayan. Baliktad ata. Wala palang screw itong battery. Buti na lang meron tayong protection. Yan ang sinabi ko, meron tayong protective na plastic cover. So ito yung kanyang keyboard.
kukunan natin ng information. Yan, hindi ko na pakita yung nagpicture tayo kaya naputol yung video kasi nagpicture tayo sa yung model ng keyboard kasi i-recommend natin sa may-ari na o-order din tayo ng keyboard kasi may problema yung kanyang keyboard. Sa nakita natin yung umpisa stuck ang keys. So ngayon, hindi pa natin binalik yung battery sa pag-connect. Unahin natin yung LVDS cable to attach dito sa board. Saka pa lang natin ibalik yung kanyang battery connector. So yun ang dapat nating tandaan. So kailangan talaga pag tayo ay nag DIY kung sakali ng mga LCD, dapat naka-remove yung battery dahil posible ay makakos ito ng no power. May mga case na ganyan na imbes na ang problema lang ay ang panel, nagka no power tuloy dahil hindi nila ino-observe yung proper procedure na i-remove muna yung battery saka pa lang i-detach yung cable ng LVDS or LVDS cable ng ating panel for safe kasi battery yan, meron niyang voltahe. So, pwede magka-spark at makakos ng mga sirang component kapag hindi maayos yung pagtanggal. Siguro, yung iba ay maayos nilang tinanggal or meron na talagang skill paano ito i-remove. Hindi nila ni-remove yung battery. Pero ako, pagka mag-DIY ng ganito, kailangan talaga nating i-remove for safe na rin. So kapag tinatamad, hindi na ni-remove, diretso na lang, hindi yan maayos na habit ng pag-replace ng panel. Okay, now na ibalik na natin, balik natin yung mga screw. Yung kanyang hinges at dito sa kabila naman so yung panel, although kung titingnan natin ay parang napakadali lang gagawin, pero kailangan talaga ang pag-iingat. Kaya nga siguro yung sa pag-order pa lang ng mga panel, medyo may kamahalan talaga dahil sa delivery pa lang yung supplier talaga ay parang nag-add sila ng extra warranty or protection dito. So the amount is that will add to the amount. So kailangan talaga maayos at iingatan natin yung mga LCD kasi mahal talaga yan. So, paano ba iingatan? Huwag natin basta-basta ilalagay sa masikip na bag yung ating mga laptop o di kaya huwag ihulog o i-drop yung ating laptop. Siguro wala namang tao na or owner na sasadyain niya. So, ayan, maayos na. Bago natin ibalik yung mga screw, test muna natin. Baka merong problema. Okay, nag-light yung keyboard. Ayan. So anyway, kita naman natin kaagad na hindi na kumukurap yung panel. Ayan. So kanina, pag sa simula hindi natin napalitan ay makikita. At saka dito, clear na talaga yung display. Wala na yung mga stripe band sa gilid. So na-fix natin or maayos natin na na-replace ang Acer laptop na panel. Gustuhan mo ba ang video ito? I-click ang subscribe button, i-like and share din sa iba. At i-click ang notification bell para laging updated sa mga videos dito lang sa ating YouTube channel, Handilina Vlog.
Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli!